Hello mga kaminang! Alam nyo ba na isa sa mga gusto kong luto sa bangus ay yung ganito? Yung piniprito muna tapos lalagyan ng kaunting sauce. Kaya kung gusto nyo rin ng ganito, tuturuan ko kayo kung papaano. Kaya samahan mo na ako sa aking kusina at magluto na tayo. Welcome to Minang's Kitchen! Yung first part na gagawin natin ay piprito natin yung ating bangus. So bago natin yan iprito ay aasinan muna natin yung ating isda. Lagyan natin ng asin yung magkabilang side. Kapag natapos na natin yan, ay itabi na muna. So habang ginagawa natin yan, kung bago ka dito sa ating channel, i-click mo na yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod pa nating videos. Para mamaya, dire-diretso na tayo, ihanda na natin yung ating mga aromatics. Luhain na natin yung ating luya, bawang, sibuyas at yung kamatis. After natin dyan, pwede na tayo magprito ng ating bangus. So buksan na natin yung ating kalan at lagyan na natin ng mantika yung ating kawali. Yun nga palang mantika, kung meron na kayo yung mga used oil na nagprituhan nyo ng manok o kaya ng baboy, pwede na natin yung gamitin sa pagpiprito nitong ating isda para mas makatipid na din tayo. Bago natin ihulog sa mantika itong bangus natin, coat muna natin siya ng cornstarch o kaya ng flour para mabawasan yung pagtilamsik ng mantika habang piniprito natin itong bangus. Di ba yan naman yung kadalasan na nararanasan natin kapag bangus yung piniprito natin. So iprito lang natin yan hanggang maging golden brown yung magkabilang side. Kapag natapos nyo na lahat yung pagpiprito ng isda, iset aside nyo na muna yan. So after natin dyan, diretso na agad tayo sa paggawa ng ating sauce. So gagamit tayo dito na ibang pan o kawali. Buksan nyo yung kalan at lagyan nyo na ng mantika yung ating pan. Kapag mainit na yung mantika, ilagay na natin yung ating bawang. Igigisa natin yan hanggang maging light brown. Pagkatapos, magkasunod na ilagay yung hiniwa natin sibuyas at saka luya. Igigisa natin yan hanggang maging translucent yung sibuyas at lumabas yung aroma ng ating luya. Pagkatapos nyan, ilagay na natin yung ating kamatis. Igigisa naman natin ito hanggang sa medyo maging mushy o lumambot yung ating kamatis. Pagkatapos, isama na natin sa gisa yung ating tausi. Siguro mga 1 hanggang 2 minuto natin to igisa. So pagkatapos natin yan igisa, maglalagay na tayo ng tubig. Ito nga palang tausin na nabili ko ay medyo matigas. Kaya mamaya, mas matagal ko itong pakukuluan hanggang sa medyo lumambot to. Meron naman kasing tausin na nabibili na malambot na. So pagkatapos natin yan mahalo, ilagay na natin yung takip at isisimmer natin yan ng 5 to 7 minutes or longer kapag matigas yung nabili nating tausi. So after natin yan mapalambot or maisimmer, imamash natin yung ibang tausi para mas ma-infuse pa yung flavor dito sa gagawin natin sauce. Then, titimplahan natin to ng kaunting toyo. Unti-unti lang yung ilagay ninyong toyo para hindi ito umalat kasi maalat na yung tausi natin. Pagkatapos, maglagay din tayo ng kaunting pamintang durog. Pagkatapos nating mahalo yan, ilalagay na natin yung ating piniritong isda. Isisimmer natin ito ng mga 3 to 4 minutes. At habang sinisimmer natin ito, buhos-buhusan nyo ng sauce yung ibabaw ng ating isda. Kung gusto nyo baliktadin yung isda, pwede naman. Tapos after nyan, budbura natin ng spring onion sa ibabaw at ready to serve na itong ating bangus sa tausi or bangus with tausi. Sana ay nagustuhan nyo itong ating inihain sa inyo. Kaya kung meron kayong gusto ma-feature na recipe, just comment down below. Okay, kain na!